Magandang gabi sa lahat. Ito lang tanong ko bro. Kasi grabe din yung harassment sa akin. Effective ba yung mga Latin rosary sa YouTube bro? Habang natutulog ka, ipe-play mo yun, ang, yung mga ganong mga dasal sa YouTube. Effective ba yun? Bro Romer, effective ba yun? Imbis na mag-pray siya, so ano na lang niya yung mga prayer na yun sa YouTube, Bro Romer. So, ganito po, no, iwasan po natin yung konsepto na ang Latin prayer ay mas malakas. No, ganyan na. Ang daming nagpupunta sa Office of Exorcism, yan ang tinatanong, na epektibo ba yung Latin kaysa English, sa Bisaya o sa Tagalog? Alam ninyo mga kapatid, lahat ng prayer is effective kapag ka-prayer ng simbahan. Ang tanong, alam mo ba yung Latin na prayer na yan, kung saan yan galing kasi ang dami ngayon sa YouTube na ini-insert nila doon sa mga Latin prayer yung hindi natin alam na ano ba yun ng simbahan. Yun ba yung prayer talaga sa simbahan? Kasi nakalagay lang doon, may nakatitle na Prayer of Saint Michael, pero meron pala, nasa albularyo pala yun, ginagamit. So iba po talaga yung meaning. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Ang pinaka-safe po talaga, no? Ang pinaka-safe po talaga, yung approved na prayer ng simbahan. Kasi meron nga ngayon nga Gregorian na mga chant, pero na-syncretize doon sa modern at saka sa doon sa New Age way, New Age movement. Napakadelikado yan, yung mga meditation na akala natin Gregorian, pero pala, yung may syncretism doon sa doon sa New Age movement, napakadelikado yan. Ang daming na oppress. No, kasi ang konsepto kasi natin, itong mga Latin, yung nakakapagpataboy ng demonyo. Huwag ganun. Kasi yan po ang tinatawag natin na pagan disposition. Anong pagan disposition? Na may mahina na prayer, mas malakas na prayer, ang Latin, may prayer, ganito, ganyan. Iwasan po natin yan. Walang problema kung makinig ka ng Latin prayer, basta aprobado ng simbahan. Kasi ang daming nagsusulputan ngayon ng Latin na hindi natin alam. Kasi mismo nga doon sa office, gumagamit sila ng Latin, pero mali-mali yung pronunciation. For example, yung crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro, yung iba, satana. Mali yon, mali ang pag-pronounce. Ang pag-pronounce nun is satana. Yung iba din, yung Kyrie eleison, mali din yon, yung pagka-pronouncement, kasi ang Latin kasi iisa-isahin mo yan. For example, Kyrie eleison, ganon ang pag-pronounce ng Latin. Tapos ang daming mga silent letters. For example, yung imbes na anyos, yung iba magbasa agnos. So ganun, delikado po yun kasi nababago po yung meaning. Kaya nga po, no, sa lahat ng mga nanunood, mag-ingat po tayo sa pagbasa kasi ang dami na dito din. Doon sa office, no, nagbasa ng Latin, tinawanan ng demonyo, sabi ng demonyo, mali yung pronunciation mo. Tapos iba yung phrase, iba yung pagkakahati-hati mo sa paragraph. Hindi talaga sakto. So, iwas-iwas po tayo. Mas maganda po yung English. No, walang problema sa Latin, walang problema. Basta naiintindihan po natin yung kasi once na naiintindihan natin, yung prayer talaga, grabe po yan ang impact doon sa puso natin. Walang problema sa Latin. As long as alam mo yung English meaning. Yun ha, alam mo yung English translation. Kasi kapag ka nagbabasa ka ng Latin tapos walang English translation, paano yan? Ma-attach na tayo doon tapos yung magical na po yung thinking natin. Kaya nga po, advice lang natin sa inyo na tangkilikin ninyo, no, yung mga na yung
prayer natin sa simbahan, yun po ang pinaka-importante. Mag-ingat-ingat lang po tayo doon sa mga prayer na Latin na hindi naman natin alam yung translation. Yun ang pinaka-importante, Bro Angel. Back to you. Okay, amen. So, okay na po ba yun? Nag-gets nyo, Brother Junrix? Opo. Sige po, salamat po sa sagot. Mhm. So, at the same time, idagdag din natin dyan, no? Mas safe tayo din. Alam mo, kahit hindi naman ako kailangan, kahit nga yung mga, ako nga, tinry ko yung kahit yung ano, yung angel prayer natin, Dear God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Kahit yung mga ganon, prayer of the church yan, napaka-effective niyan. Even yung pinaprayer natin ngayon dito, no? Saint Michael the Archangel.